O lumaki tayo na walang proper guidance siguro from magulang or yung parents natin, especially our fathers, madalas pinagbibigyan ng mga pangsarili nila. Pag-iinom, barkada, mga sabong, nandiyan yan. Pero lahat ng yun is pangsarili ng tatay. Kung titingnan nyo kung yung tatay natin sa bahay, is pangsarili lagi yung inuuna. Ang nasasakripisyo yung paligid, yung pamilya. Ngayon sa pamilya, yung tatay, yung nanay. Pero yung nanay, hindi kaya ng nanay lang yun. Kasi yung boses ng tatay pa rin yung mas pakinumpang sa bahay. Kaya paano na lang yung tatay, lagi ako. Kami lumaki kami sa ganito eh. Ano maswerte kasi kung tao eh. Nagkaroon ako ng chance putulin. Kasi dumating din ako dito eh. Kung hindi pa ako yung tatay. Dumating ako sa point na pinagbibigyan ko lang sa sarili ko. Inom, barkada, nandyan. Eh yung nawala sa akin, yung connection ko sa kanila. Mga kapatid ko, nanay ko. Ngayon ko nga nakakausap ng ganyan. Umalis kami na recent lang itong March. Umalis kami ng kapatid ko nag-out of the country kami. Kaya, blessings din ni Lord yung ticket natin. Papunta kami ng Italy nga sa aeroplano kami, hindi kami nag-iimikan. 18 hours na biyahe. So doon pa lang ramdam mo na yung gap na wala kayong connection eh. Kasi kami mismo magkapatid, iilangan kami. And paano ko sila nakita? Sinakripisyo ko yung mga gusto ko. Yung mga nakasanayan ko nung una yun. Tapos blessing din kasi nakita ko yung magkapalit si Ma'am Nain at si Jasper, Sir Jasper. Kasi kung wala din sila, hindi ko rin sila nakikita. Kung paano sila magtinginan, kung paano nila alagaan yung bawat isa. Kasi sila lang din dalawa eh. Yung tatay wala niya. Kaya kung makikita nyo, napakinalaki ng responsibility, lalo na sa ating mga lalaki. Kaya sa unang-una sa lahat, hindi dapat natin bibigyan sarili natin. Yung pang sariling kasiyahan natin, dapat wala yun. Dapat nakikita natin paligid natin. Paano kung dito may yung tatay natin sa bahay? Yung nanay natin, tatanggayin. Sino mag-step up, yung babae na naman ba? Kaya yung tatay is not equipped with the words at bali yung boses na pinapakinggan. Kawawa yung pamilya. Yung mga anak, kawawa. Tapos yung mga anak, sinong pupuntahan? Boses ng barkada. Sino sinusundan ng boses ng mga barkada natin? Wala ring standard. Makarinig tayo ng boses na ayon sa nararamdaman natin. Tingin natin tama. Feelings pa rin. Yun pa rin yung naninimbang. May kumampi sa atin, feeling natin tama. Kasi may kasangga tayo eh. Kaya kahit sa barkada, dapat mapili tayo. Yung mga taong nakapaligid sa atin, barkadang sinasamahan natin, yung mga ginagawa natin, kasama sila. Maingat dapat tayo eh. Kasi hindi lang tayo na nakapektuhan eh.
may ipasa natin yun sa iba rin. Kaya sino magpuputol ng mga ganong koneksyon? Tayo eh. Huwag tayo manap ng comfort sa ibang tao. Yung comfort na kay Jesus lang. Nahihirapan tayo? Hindi natin alam po kasi ba't nahihirapan tayo? May pangako siya eh. Bakit nakatingin tayo sa hirap? Konting topic lang. Lalayo agad tayo. Hindi tayo. Bakit gano'n? Akala mo ba nasa kanya yung peace? Bakit? Parang magulo pa rin. Sabi nga nila, isang representation na nag-build ka ng connection with Jesus is pumapasok na yung ibang boses. May lumalaban, may nagre-resist. Pero yung konting faith, sabi nga kahapon ng Ma'am G, yung faith, ayan lang ang hinihingi sa atin. Huwag na nating paniwalaan. Huwag na tayo mag-worry sa mga bagay sa future, paano ito, paano ganyan. Siya nang bahala din eh. Hinihingi lang niya sa atin ni Jesus. I-surrender sa Kanya. Magtiwala. Tapos konting tabig. Lagi kala natin kawawa na. Pinako ba tayo sa cross? Yung nangyayari lang sa atin, emotional lang lahat eh. Pakiramdam lang lahat natin eh. Ano pa yung physical na pananakit? Emotional pa lang, hindi natin magawang ano. Kaya nga sabi niya, do not lean on your own understanding. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Ito may limitasyon to kung tayo lang. Kaya hindi natin kaya talaga intindihan ng bagay. Ang kaya lang natin, maniwala. Have faith. Surrender na. Future, nandiyan yan. Mag-worry ka. Anong magagawa mo mag-worry? What matters is what you can do today. For tomorrow will worry about itself. Hindi lang, sa mga lalaki din, mahirap yung binigay sa atin na responsibility. Especially sa mga tatay, kasi dapat maging makiingat tayo at maraming nakatingin pamilya na nandyan. Sinong gagabay sa kanila? Unang beses ko nayakap ang kapatid ko sa 20 years dito lang nung punapunta ako dito. Mismo hawakan niya ng kami. Mismo akbayan, hindi namin nagagawin. Pero paano ko siya nakita? Inalis ko yung mga kasiyahan ko. And nakausap ko rin yung sister ko. Struggle ako nung una kung paano ko siya aabutin actually. Then kumakaan kami one time. Siya mismo yung nag-open, nag-initiate ng conversation. Alam mo yung pag hindi mo alam yung gagawin mo na, kumawaga siya ng paraan. Tagal-tagal mo pag-iisipan, kahuli wala ka pa rin sa'yo. Pero sino nagbibigay ng sagot?
nag-open siya sa akin na she's experiencing ADHD, which is the mental problem sa mga generation delay. Nung time na nag-open siya sa akin, alam mo yung sakit sa akin. Kasi pinagdaanan ko rin yun. Alam mo yung guilt sa sarili ko na dapat kasama mo ako din, dapat alam ko yan. Pero nasa naman ng panahon na kailangan ako ng kapatid ko. Na kailangan ng gagabay. Wala, nagiinom ako. Pakakasasa sa alak. Hanggat walang tatayo sa pamilya, yung mga kapatid, kanya-kanya. Paano kung maling boses din mapakinggan nila? Ano ipapasa din nila sa mga magiging anak nila? Diba? Kaya from the father, dyan nag-uumpisa na lang. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kahapon nag-gym kami nila sa church nila sir. Kasama si Clark. Alam mo yung isang command lang ni sir, tumatak agad sa kanya. Then katapusan siya yung nagtuturo sa amin ni Sir Justin. Alam mo, yung boses ng tatay, very strong yan. Hindi yan biro. Kaya sa mga lalaki, you need to equip yourself. And paano gagawin yun? Read. Nandiyan ang sagot. Lahat. Wala ka nang dapat intindihin ng sarili mong pangunawa. Masahin ko. Si Lord yung magpapatulong yun sa inyo. So, yun lang. Sana kahit pa paano naipasa ako sa inyo. Kasi sabi nga ni Sir Jazz, yung magsasalita dito sa umalis, yung una maraming responsibility ito kasi bawat salitang lalabas sa bibig. Responsible kami sa bawat isang naipasa sa inyo. Then how can we talk dito sa unahan if wala rin tayong foundation? Kaya dapat have the courage to live. Hindi naman tayo magiging banal eh. Yeah. Tao tayo eh. Magkakamali tayo eh. Kasi yung isip ng iba sa atin, pag nagkamali, lalayo. Kasi mahihiya. Iisipin, hindi na tayo katanggap-tanggap. Hindi nyo alam, maling boses pa rin napapakinggan natin. Kasi yun yung talagang gusto ng malaman. Pumukha sa atin, nagkamali tayo. Ilayo tayo. Pigilan yung connection natin kay Lord. Pero we have a choice to believe, to trust, to surrender all to Him. Tayo ang pipili. Tayo magde-decide bilang mga anak niya. So yun lang. Thank you sa pakikinig. Father God, thank you for this day, Lord. Thank you, Lord, sa pahinga, Lord, sa panibagong araw, Lord. Thank you for your guidance, Lord, sa ito, Lord. Lord, thank you for your provisions, Lord, and thank you, Lord, for your blessings na makukuha namin yung araw, Lord. Lord, help us, Lord. Help us have that desire, Lord, to know you more, Lord. To know your words, para makilala ka namin lalo, Lord. Tapikin yung mga balikat namin, Lord. Give us that desire, Lord, to live. To know you more, Lord. To have connection with you, Panginoon. And to stop, Lord, looking
ng material things na ino-offer ng mundong to, Lord. Dahil wala namang lumikunin na sa Lord. True joy is nasa iyo lang, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung desire sa amin sa mga material na bagay, mga kagamitan, and help us, Lord, not to worry in our future, Lord. And I pray, Lord, na all of men, Lord, especially yung mga men ni Sigel, Lord, is mag-rise up, Lord, mag-step up, and look at you to be, and look you to be the standard, Lord, and their foundations, Lord, sa pangako natin, Lord. Thank you, Lord, for this day. I pray that you bless, Lord, and guide us all, especially our families, Lord, na naiwan sa aming mga tahanan, Lord. Give them strength, Lord, healthy body, Lord, and long life, Lord. Give them courage and wisdom, Lord, pati kami dito, Lord, na lahat ng desisyon na gagawin namin, Lord, is galing sa iyo. And lahat ng salitang babanggitin at lalabas sa aming bibig, Lord, is galing sa iyo. Thank you for your love, Lord. Thank you for your forgiveness and your grace, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.